tayong magkakasama-sama pagkatapos po ng isang linggo ng ating pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa ikapito ng topic, isang makalangit na pagkamamamayan. Tayo po muling magkakasama-sama sa loob po ng maikling oras at sana po ay ating mapag-aralang muli at ating matalakay ng naaayon sa ibig mangyari ng ating leksyon, ang kapaliwanagan. Tayo po ay muling hingi ng tulong sa ating Panginoon para sa ating topic sa araw na ito. Panginoon, muli po maraming salamat muli sapagkat kami po ay muling mag-aaral ng inyong banal na salita. Salamat po sapagkat patuloy po kayong nasa aming tabi. Kayo po ay palaging gumagabay, nagbibigay ng aming mga pangailangan at nagpapatawad po sa aming mga kasalanan. Muli po namin hinihiling ang inyong patnubay sa aming gagawing pag-aaral ngayon ng inyong banal na salita. At kapatawaran po muli sa aming mga kasalanan at ang guidance po muli ng Holy Spirit ang aming hinihiling, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay na makikita natin sa Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tayo ngayon ay nasa huling bahagi na ng aklat ng Pilipos at ating nalaman na tayo bilang mga Kristiyano ay marapat na maging ilaw sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan. Ito ay mangyayari lamang kung tayo ay laging nakapokus kay Kristo sa kanyang pag-ibig, katwiran at kung maunawa natin ang isipang nagmumula sa kanya. Tayo bilang tao ay namulat sa karakter ng kaaway, subalit sa pamamagitan ng halimbawa ni Kristo sa mga aral na hatid niya, tayo ay magbabago at magkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga kabagabagan. Tandaan, bawat pagsubok, mga hadlang, ang lahat ay pinahihintulot ng Diyos upang tayo ay madalisay at maging mga ilaw sa kadilimang espiritual ng sanlibutan ito. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, sino dapat ang sinusundan o tinutularan ng mga mananampalataya at bakit? Number 2, ano ang dapat na ikatuwa ng isang Kristiyano? Number 3, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan? Number 4, ano ang dapat laging iniisip, isinasakabuhayan at ating ipinagmamalaki? Number 5, ano ang susi sa lubusang kapayapaan sa kapanatagan ng mananampalataya? Balik po tayo sa question number 1. Sino ang dapat ang sinusundan o tinutularan ng mga mananampalataya at bakit? Sige po, ating pong titingnan sa banal na kasulatan ang sinasabi diyan sa Filipos 3:17 hanggang 19. Sino nga ba ang dapat nating sinusundan at tinutularan? Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita niyo sa akin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. So, dito po tayo ay hinihilingan na maging maingat na maingat. Marami po na mga Kristiyano ang kanilang dinudyos ay yung kanilang tiyan. At ang nakalulungkot, ang ipinagmamalaki nila ay yung dapat na ikinakahiya ng isang Kristiyano. Sa halip na ang ipagmalaki ay ang ating Panginoon, ang ipinagmamalaki ay yung dapat na ikinakahiya. Alam po ninyo, kung minsan ang ipinagmamalaki ng tao yung kanyang yaman. Datapwat gaano ka mang kayaman, datapwat mo kung mawalang iyong kaluluwa, ano ang pakinabang niyan sa iyo? Mayroong mga pinagmamalaki sa mga kabataan yung kanilang grado, yung kanilang grade sa paaralan. Kapag minsan yun ang ipinagmamalaki
At lalo't nakakalungkot kapag ka ang ipinagmamalaki ay yung fake na grado. Alam po ninyo, nung ang aking anak ay mag-high school na at pupunta na sa isang ating paaralan, ang wika ko, anak, tandaan mo ito, ika'y matalino, subalit hindi ikaw nag-iisa. Marami kayo. Maaring mangyari na ikaw ang pinakamagaling. Mayroong sumusunod sa iyo, datapwat yung sumunod sa iyo ay kaanak ng teacher. Pakatatandaan mo, huwag na huwag kang magagalit, huwag na huwag kang magtatampo, sapagkat sa totoo lang, hindi ikaw ang dinadaya. Ang kanilang dinadaya, yung kanilang sarili. Isipin mo, kung ipagmamalaki nila na sila o siya yung valedictorian, kahit hindi naman siya dapat talaga. Ang sabi ko, hindi ikaw ang dinaya. Ang dinadaya, yung kanilang sarili. At marami pong taong ganon na ipinagmamalaki yung dapat na ikinakahiya. Nandyan yung mga fake na kagandahan. Ipinagmamalaki dahil kayang-kaya niya magparibanda at magparitukay ng mukha. Ipinagmamalaki na dapat sana ay ikinakahiya. Ano po? Yung yumaman dahilan sa mga kanilang mga maling mga pamamaraan kung babatayan ang salita ng Diyos. Subalit ipinagmamalaki. Mayroon nga ako narinig sa atin po dito sa Pilipinas, isang politiko, mayroon ba ikang higit na pinagpala pa kaysa sa akin? Ako'y naawa sa kanya sapagkat ipinagmamalaki niya na siya yung pinaka-pinagpala kasi siya ay isang pastor at ngayon ay congressman. Subalit nakakahiya sapagkat ang yaman hindi galing sa Diyos. Ano ba? So, maraming mga tao ganon. Ipinagmamalaki yung dapat na ikinakahiya. Tatandaan po natin ang tanggapin yung ating tunay na pagkatao at pahalagahan natin ang ating sarili dahilan sa pagpapahalaga ng Panginoon, hindi sa kung anong mayroon tayo. Sapagkat lahat ng mayroon tayo ngayon, lahat yan may iwan kung pupunta ka sa langit. Hindi maaaring makapasok yan sa langit. Kahit na ang ating beauty ngayon, papalitan yan. Sa isang kisap mata, papalitan niya lahat. Sapagkat sa totoo lang, kahit na yung pinakamaganda sa atin sa ngayon, pinakagwapo sa atin ngayon, napakalayo sa orihinal ng likhain ng Diyos ang tao. Sapagkat ang tao ng likhain ng Diyos, mababa lang ng konti kaysa Diyos. Datapwat ngayon, napakalayo na. Kaya wala po tayong dapat na ipinagmamalaki. Ang susundan natin, yung mga taong marunong magpakumbaba at kilalanin na tanging ang Diyos lamang ang dapat na papurihan at pasalamatan. Okay, ang ating pong question number 2, ano ang dapat na ikatuwa ng isang Kristiyano? Yan. Tingnan po natin sa talatang 20 at 21, ano po ba siya sabi? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ayan. So ang ating pong ipagmamalaki raw at ipagpapasalamat ay yung pag-asa na mayroon tayo pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat itong ating pagkataong ito, kagaya ng nabanggit ko kanina, ay babaguhin sa isang kisap mata upang tayo ay maging katulad niyang muli. Mababa lang ng konti kaysa Diyos. Ito ang dapat nating ipinagmamalaki na mayroon tayong pag-asa ng ating Panginoon darating at ang lahat ng mga bagay sa sanglibutang ito ay pawang susupukin. Datapwa tayo ay papasok sa kanyang kaharian, hindi na makikita yung ating mga kahinaan ngayon at hindi kagandahan ngayon. Sa panahon ngayon, maluwalhating katawan, kagaya ng katawan ng ating Panginoon, ang ating kakamtin. Sapagkat nung likhain ng tao,
ay talaga po namang maluwalhati, kaya nga walang damit. Datapwat nung mawala yung kaluwalhatian, nakita ni Adan at ni Eva na sila'y hubad. Datapwat datirhati, dahilan sa kaluwalhatian na ibinigay sa kanila ng Diyos, wala silang anumang dapat na ikaya. Kaya wala pong, hindi tayo dapat nagmamalaki sa kanino man, kung ano man tayo ngayon, sapagkat lahat ng ito, napakalayo sa estandarte ng kalangitan. Subalit salamat sa Diyos sapagkat tayo ay mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tayo ay mayroong pag-asa sa langit na bayan. Huwag tayo pong maiinggit sa mga bagay-bagay na mayroon ang iba. At huwag rin tayong magmamalaki kung anumang bagay mayroon tayo maliban sa pananampalataya. Ipagpasalamat natin na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay Kanyang tinawagan, na tayo ay Kanyang ipinaghahanda ng tunay na tahanang gintong lantay. At higit sa lahat, hindi damit na magagara, hindi rebanded na mga buhok, kundi maluwalhating katawan ng ating buhok ay magniningning sa kagandahan, hindi dahilan sa mga chemicals, kundi dahilan sa kaluwalhatian ng Diyos. At ngayon naman po sa ating pangatlong tanong, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan? Ayan, tingnan na po natin sa huling kapitulo ng ating pinag-aaralang aklat, sa kapitulo 4, talatang 4 hanggang 7. Mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tatandaan, tayo ay na kay Kristo. At sapagkat tayo na kay Kristo, walang anumang bagay na magkukulang sa atin. Sapagkat siya ay nangako, kailanman hindi kita pagkukulangin, kailanman hindi kita pababayaan. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong magnanasa nung kung ano ang wala sa atin. Hindi po natin kailangan yun. Sapagkat sabi ng Panginoon, batid ng Diyos na kinakailangan ninyo ito. At sapagkat alam niya na kinakailangan natin, ibibigay ng Diyos. Datapwat kung alam niya na hindi natin kailangan, hindi niya ibibigay sa atin. So tayo ay masiyahan kung anong mayroon tayo. Basta mahalaga, tayo ay mga anak ng Diyos. At idalangin po natin na ang kapayapaan ng Diyos mapasa atin. Alam po ninyo, ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, at ang Diyos ay walang ibang ninanais kundi tayo ay pagkalooban talaga ng kapayapaan. Yan ang ibig ng Diyos. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Ito yung kung tawagin sa Juan 3:16, buhay na walang hanggan. Ang ibibigay sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi sa pagdating ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, anuman ang mangyari, mapanatag ka. Sapagkat alam mong ikay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa iyo. At palibhasang nalalaman mo na ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos kasama mo, hindi ka maano sa anumang mga bagay na dumating. Apoy man yan, baha man yan, hindi yan maaaring magpahamak sa atin sapagkat ang Diyos kasama natin. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo mamamatay, subalit tayo ay siguradong hindi lang ngayon nabubuhay, mabubuhay na mag-uli. So ito po ang dapat na maging kapayapaan natin, na tayo ay na kay Kristo. At manalangin tayo na ito talaga yung mapanghawakan natin na tayo ay na kay Kristo, at kapag tayo na kay Kristo, walang anumang magkukulang sa atin. Okay, at question number 4 po natin, ano ang dapat laging iniisip, isinakas sa kabuhayan at ating ipinagmamalaki? Tingnan po natin sa talatang 8 at 9.
Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. So sinasabi po rito, anumang bagay na malinis, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na marangal, anumang bagay na kapuri-puri. Iyan po ang pagfokusan natin ng ating atensyon. Ano po? Huwag tayong alisin natin yung ating po mga pag-focus sa mga bagay ng sanglibutan ito, kagaya ng mga nakikita natin sa mga pelikula. Kung minsan dyan po tayo naka-focus sa mga pelikula, sa mga drama, ano po, dapat tayo po ay nakafocus sa mga bagay na malinis, matuwid, kaaya-aya, kapuri-puri. Diyan po natin i-focus ang ating isipan, sapagkat iyan po ang hinihingi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag nating i-focus yung ating sarili doon sa mga bagay na ipinupuri ng sanglibutan, kagaya ng magandang damit, kagaya nung marami kang kayamanan, magandang iyong bahay. Hindi po doon ang focus natin. Ang focus natin ay doon sa higit na mahalaga sa langit. Yung mga bagay na maaari nating madala sa walang hanggan. Sapagkat lahat po ng nandito sa sanlibutan na mayroon tayo, gaano man yung karami, gaano man yung hinahangaan ng mga tao, lahat ng yan may iwan sapagkat hindi ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, ang ipagmalaki po natin, karakter. Karakter na kagaya ng karakter ng ating Panginoon. At kung magkagayon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi mahalaga na napakaganda ng ating mga damit, yung mga gamit natin, mga gadgets natin, mga latest model. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, yung ating karakter ay nilinis ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa atin pong huling tanong, number 5, ano ang susi sa lubusang kapayapaan at kapanatagan ng mananampalataya? Tingnan po natin dyan sa talatang 10 hanggang 13 pagkatapos 19. Datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ng masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ang aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So, pagkatatandaan po, tayo'y manampalataya na nasa atin si Kristo. Masiyahan na po tayo kung anong mayroon tayo. Sapagkat kung tayo'y may mga pangangailangan, pupunan yan ng Diyos. Masiyahan na po tayo kung anong mayroon tayo. Ang nagbibigay lang ng malaking problema sa atin at ng kaguluhan ng isipan kapag tayo ay nakatingin doon sa iba at ikinukumpara natin yung ating sarili sa iba at iniisip natin kawawa naman tayo. Pagkatatandaan po, lahat ng ating pangangailangan ibibigay ng Diyos. Kung hindi mo kailangan, hindi niya ibibigay. At malimit, ang kailangan natin ay leksyon para tayo'y matutong magtiwala sa Panginoon. Kaya kapag minsan darating sa atin ang mga pagsubok, darating sa atin ang mga hindi magagandang karanasan, sapagkat kailangan nating matuto. So sa lahat ng bagay, ang sabi ni Pablo,
magpasalamat kayong lagi sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Maliwanag po yan. Lahat ng nangyayari sa atin na mga mananampalataya ay mga bagay na kailangan natin. Maaring hindi natin gusto, pero kailangan natin. Magkaroon tayo ng kapayapaan, matuto tayo ng aral sa mga aral na nais na ibigay sa atin ng Panginoon, at kung magkagayon, tayo'y mapayapa ng husto sa Panginoon. So, kinakailangan po natin magtiwala, kasama natin si Kristo. Tayo ay anak ng Diyos, kailanman hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Sa halip, lahat ng kailangan ibibigay. At kasamahan na po dyan sa lahat ng ating mga pangailangan ay mga pagsubok sa buhay. Okay, narito po ang mga summary ng ating pinag-usapan. Number 1, marami ang namumuhay sa ikapapahamak, kaya't marapat piliin ang mga tinutularan o sinusundan. Number 2, ang ipagmalaki natin ay ang gantimpalang ibibigay ng Diyos, hindi ang mga bagay na pawang pangsanlibutan lamang. Number 3, magalak lagi kayo kay Kristo at manalangin sa Diyos na siya nagbibigay kapayapaan. Number 4, anumang bagay na malinis, matuwid, kapuro-puro sa langit, yan ang laging isaisip. And number 5, ang masiyahan sa kung anong meron ka at manampalataya sa Diyos na nagbibigay ng sagana ayon sa pangailangan, ang susi ng tunay na kasiyahan. So mga minamahal, sana po muli po kaming nakatulong sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka, at sinasamba sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na nagmamahal. Ikaw ang aming Ama, kami iyong mga anak, at kailanman hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Marami mga pagsubok na dumarating sa amin, sapagkat nais mong kami malinis. Kaya tulungan nawa kami ang banal na tanggapin ang lahat ng ito at kilalanin ang mga aral na nais mong ihatid sa amin. Upang kung magkagayon sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy kaming mabago hanggang sa aming mga karakter ay maging karapat-dapat na tumahang kasama mo magpasa walang hanggan. Salamat po ang banal sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng pangangailangan sa araw-araw. Ipagpatawad po muli ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at patuloy kaming tulungan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. O mga minamahal, hanggang sa susunod po, tayo'y magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless po.